linya ng mga salita ay hindi bagay, di ba? Maring si dating Pangulong Duterte kasi yun ang style niya. Pero kung future ang pinag-uusapan, alam nyo, ito, ilagay natin sa positibong perspektibo ito. Sa buhay ng tao, para makarating ka rin sa susunod na level na iyong nais marating, kailangan kang tinatawag na mag-move on. No? Mag-move on. Then, kung ano man yung mga tinatawag natin na problema ng nakaraan, maaring imbestigahan, maaring gawa ng solusyon para hindi maging problema sa susunod na panahon. Pero ang nangyari ngayon, parang nung nangangampanya, balikan natin yung nakalipas. No? Ito yung nangyari nung nakalipas, puro masama pa yata yung nasabi tungkol sa nakalipas. Ito, para lang magkaroon tayong tamang konteksto, Kuya Benny. Nelson, sabi, ano ba sinasabi ng tatlong ito? Kasi po, ito to, ang balita, Nelson, pinangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kick-off rally ng Administration Party Alyansa para sa Bagong Pilipinas para po sa 2025 midterm elections dyan po sa Labag City. Isusulong, tandaan niyo po isusulong ng Administration Party ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos para po sa una, pagkakaisa, kaunlaran, at pagbabago. Ayun. Kabilang po sa senatorial slate, etc. Bago ang campaign rally, naharap umano sa malaking hamon ang mga, yun ang background. Pero yun po ang yun po talaga ang gusto ng administration party. Inulit ko po, yun ang ating pinagmumulan, na ang layunin, pagkakaisa, kaunlaran, at pagbabago. Nung nagsalita po ang Pangulong Bongbong, parang nabaliktad, hindi kaya Ang sabi niya, hindi, tsaka ito ito yung paumanin nga doon sa sumulat. Hindi ko natandaan dyan kung kailan nangyari na may binombang yung China. Na barko, binomba yung tubig ng yung barko ng Philippine Coast Guard. Sinagasaan yung mga isang Pilipino. Hindi ko matandaan kung sinong Pilipino ang tumawa at pumalakpak pa. Parang nagalit tayong lahat na din. Kagaya ng sinabi ng Pangulo. Meron pa kayo sa naputo ng daliri, di ba? Natawan ng Coast Guard. Ewan ko, kung meron kayo natatandaan na isang grupo o politiko, kandidato o mga dating opisyal ng gobyerno na tuwang-tuwa kapag tayo ay hinaharas ng China. Baka naman may nagsumbong, mahal na Pangulo, yun po siya nung nagtawa. Iwan ko lang lang. Ipakitama niyo po kung mali kami. Ano sa puntong ito. Para kasing totoong meron talaga di ba? Ako again Pero kung sakaling ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsalita niyan, maaaring meron kang yung talaga style niya. Style niya. Pero lalabas na hindi mo literal na pwedeng pulutin isa-isa. Na gano'n ang ibig sabihin. Yes. Pero kapag ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita, literal yan. Dahil statesman yung pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So doon sa sumulat niyan, medyo may konti yatang parang sinusubo sa away ang Pangulo Di ba? Gusto mo pakinggan ulit? Sige, pakinggan natin ulit. Limi-limi, pakinggan nyo kung talagang hindi naman pwede natin sabing galit na talaga ang ating Pangulo dahil nga sa nangyayari, no? Pero hindi siya ganyan kung may katotohanan ba yung ilang bahagi niyan. Ako ayaw kong maniwalang, again, ang pinagmumula natin, ang gusto ng administration party, ang mensahe ng Pangulong Bongbong para po sa pagkakaisa, kaunlaran at pagbabago. Sige nga po, isa pa nga po, pakiulit nga natin. Anong binigyan din? Malimi natin ng konti. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba,
na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala nang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ayun. Huwag natin bang pansinin yung last part, yung unang bahagi na. Baka naman merong naunang pahayag ang Pangulong Bongbong Nelson. Kaya kung bakit tinaunang sinabi yun, wala akong alam. Yun ang lumalabas lang sa social media. Kasi kung sabihin na natin na may mga naunang pahayag, pero kung ang tema mo ay pagkakaisa at pagkakasundo at pagbabago, kaunlaran, hindi ka magdwell dito sa mga bagay na pwedeng pagmulan ng hindi pagkakasundo at parang magalit pa sa'yo, hindi ba? Lalong-lalo na sana kung totoo lahat Hindi ba? Yung sinabi mo na may natuwa at may pumalakpak kapag tayo hinaharap ng tiyan, sino yun? Wala tayong nababalitang ganun pa rin. At saka siyempre, doon sa Jen Benny, nung panahon ng pandemya, wala naman ako nalaman na mga pinabayaan at namatay na mga Pilipino, hindi ba? Pag tinignan mo yung record, mukhang... Namatay kasi na ospital, tapos namatay talaga, pero yung pinabayaan, parang malayo yata sa katotohanan yun. May nabalitaan ba tayo nung... Kasi dapat alam namin yan dahil nagbabalita tayo araw-araw, di ba? Yung mga pagkakataon na. Ewan ko lang. Sana yan ang isa sa naging usap-usapan at baka iniimbestigan dapat sa sa Quadcom noon, di ba? Baka nakikinig yung ating mga kaibigan niya sa PCO. Di ba? PCO lang. PCO. Ay, hindi nga pala PCO. PCO, Presidential Communications Office. Pakibigyan nyo nga po kami ng tamang konteksto. Baka nagkamali kami. Di ba? Sa bagay nito. Kasi parang hindi ang Pangulo na ang pahayag na maging confrontational sa pangyayaring ito. Ay, lalong-lalo na kung nagtema ka ng pagkakaisa. Ikaw, si Kuya Benny, matagal itong naglingkod sa administrasyon. Writer ka din, Kuya Benny. Bawa, nagtema ka ng pagkakaisa, babanat ka ba sa mga dati mong kalaban? Well, alam nyo, siguro ito'y pagpapahiwatig, no? Kung ano yung nararamdaman talaga ng Pangulo. Pero maaaring nadala. Bibigyan natin ng tinatawag na benefit of the doubt. Yung sumulat, nadala rin sa kanyang pagsusulat na medyo pagandahin at medyo palakihin yung... dramatize i-dramatize. Pero masakit dito, hindi po usapin to na magkapit-bahay lamang. Ayun nga. Or kapit-barangay lamang. Ito'y usapin ng buong bansa. Baka sabihin ng ating mga taga-subaybay, Benny Nelson, bakit hindi ba totoo yung sinabi ng Pangulo na meron talaga mga taong gano'n? Baka naman totoo yan, hindi lang ninyo matanggap yung katotohanan yan na sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala tayong alam na literal na pumalakpak. Una yun. Diba? At saka natuwa. Kahit na sabihin natin... Meron man, kailangan pa rin natin patunayan. Dahil lang nagsasalita ay ang ating Pangulo. At saka, pag ang pinag-uusapan ay teritoryo ng Pilipinas, naku ba, sa tingin ko naman, walang, di ba? Walang natutuwa na kinukuha yung teritoryo natin. Yes. Di ba? Di ba sa kanyang unang zona, sabi ng Pangulong Bongbong, isa man sa metro kudrado, maliit-kalitang bahagi ng ating bansang Pilipinas na hindi tayo papayag na makuha ng ibang bansa. Tama lang At naman yun. doon nagtayuan ng mga mababatas, nagpalakpakan. Tama ang Pangulong Bongbong. Yun ang pinalakpakan. Yun ang pinalakpakan. Tayo rin, kahit ako nasa studio na, nagpalakpakan din tayo. Yun ang pinalakpakan natin. Dahil dapat natin suportahan ang ating Pangulo. Dahil ang pinaglalaban niya, ang ating lupain. Ayun. Well, sana, baka tayo naman naniniwala, minomonitor tayo ng PCO ni Secretary Cesar Chavez. Sir, baka naman baka meron kayong mas magandang konteksto bakit napunta sa pagkakataon tagpo na yon ang Pangulong Bongbong na parang bagang gusto makipagbabag. Hindi, tsaka parang gusto makipagsuntukan. At yung sinasabi pa niya Jen na yung sa pandemya, bakot daw ng sako-sakong pera. Tapos nangamatay yung mga pinabayaan yung mga kapwa natin Pilipino. Ang alam kong may kaso niyan ay si dating Secretary Garin, di ba? Na inabsuelto niyo na lahat Ibig sabihin, wala namang pala kasalanan Ang kaso yata yun sa Dengbax na naman yung ating. Dengbax siya. Pala, sorry. Nagkamali ako.
Ang alam ko may kaso niya sa Amerika. Si Yusek ng Yung sa DBM. sa COVID-19 ba, wala pang may nakaso? Meron. Ata yung Farmally ata yung Inakasal pa yun. Ayun pa pala. Baka yun ang tinutukoy niya doon. Pero dun sa natutuwa sa China, parang yun ang wala akong makita. Nadawi. Pasensya na. Nadamay tuloy si... Pero yun may ibang issue yun. Ibang issue nga pala yun. Pero bakuna din yun di ba? Pero dinismiss. Dinismiss nga. Tanggal lahat Tapos nung kinabukasan, nagpirmahan na. Ay, nako. Pero mayroon hanggang last istignan natin. Baka malayo naman again ang point po ng palatuntunan ito, mukhang kaiba doon sa kagustuhan ng administration party ang naging taliwas. Tema ng pahayag ng Pangulo na sa halip ng pagkakasundo, pagbabago, at ano pa man, para bang gusto makipagbabag ng Pangulo. Ano ha? At saka dyan, di ba, ang gusto natin dito, ayaw natin na una, napapahiya ang presidente. Ayan. Pangalawa, pagka may ginagawa siyang mali, dapat siyempre sasabihin mo, mahal na Pangulo, mukhang hindi na yan tama. Kasi kung, Pangulo na po kayo kung papabayaan natin yan, lalala ng lalala, akala nila tama ng tama yan, di ba? Hanggang sa dumating ang panahon, hindi ka na ngayon maka-ahon. Hindi ka na makabubon. Hindi mo na mabago, hindi ba? At sa bandang huli, sino ba sinabing parang pinabili lang ng suka? Ay alam kong yung pinabili ng suka naging may komandidato na. Ang alam ko ang alam ko at napanood ko sa TV na bumili ng suka ay si Manny Pacquiao. Para sa iyo. Parang may pa-adsa ng ganun tayo dati. Pinabili siya ni Bakit ba edited yun? Hindi ba edited yun? Nanay Junicia. Pag-uwi, sabi, pinabili lang kita ng suka. Bakit kayo pagsuntukan ka? Meron ka ng medalya. Meron ka ng mga medalya. Champion na. Sabi ng Pangulo, hindi, pinabili nga ng suka. Pagdating dito, kandidato na. Sino kaya pinariringgan ng... Hindi, ang dami sukang nabili siguro. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, huwag mamaliitin yung mga bumibili ng suka. Kasi nung araw, yan ang trabaho ko. Ako ang taga-bili ng suka. Ganun ba? Ay, nako. Anyway, doon sa atin ng mga kababayan, ano ngayon ang ating ibo-box populi na para tayo ay meron mapagsalu-saluhang paksa. Kasi kahapon ang tanong natin umaasa ba sila nang magkakaroon tayo ng malinis at mapayapang halalan? Kasi ayaw naman na sana natin gamitin doon sa kanilang punto na talaga nga bang pagkakasundo, no? At kasi ang ano ko lang kasi unang araw lang kick-off rally yung Kuya Benny, no? So ibig sabihin kung yun yung kick-off yun na ang sasakyan ng lahat ng ano mo. Di ba? Ng buong campaign sortie mo. Baka naman, in 90 days. Kung ang gagawin mo, puro ganyan. Kada kampanya nyo sa bawat bayan, no? Sino sa inyo mga natutuwa kapag kaaway na? Di ba? Puro away ang... Away yan. Hindi ito. Ang hinihintay natin ngayon, paano sasagutin ito nung kabilang panig, no? Yung kabila naman. Yung pinaparinggan. Away nga yan, di ba? Kasi sasagot yung kabila Nako. Yan ang ayaw natin mangyari. Tayo kasi gusto natin sa politika, sana healthy, hindi po yung issue lang tayo. Issue-based. At ang dapat na hanapin natin, paano ba maiaahon yung ating mga babayan sa problema? Diba? Agrikultura, number 1 nating dapat sinasagot presyo ng bilihin. Anyway, saglit lamang ano natin magiging box populi sa araw na ito? Kasi nga naman nasimulan agad tayo na parang gusto makipagbabag ang Pangulo Baka naman okay lang yun. Baka okay lang sa... Ganun ba? Okay lang ba sa inyo? Na para bagang gustong makipag-away ng Pangulong Bongbong Marcos. Magagalit ang ating mga kababayan dito. Ikaw, Kuya Benny, okay lang ba sa'yo? Hindi kilalang ganyan ang ating Pangulo. Napakababan loob ng taong yan. Kahit na galit na yan, makikita mo ngiti niya, although talagang bitin yung ngiti niya, makikita mong compose pa rin siya. Kasi yun talaga ang kanyang katawan na para bagang ang laki-laki na ng kasalanan ng taong kaharap niya. Ayaw pa rin niya magalit matatanda mo nung pinagbantaan silang, di ba? Pagka pinatay niyo ako, papatay ko kayo, di ba? Nakangiti pa ng Pangulong Bongbong. Papalagan ko na kayo dyan. Pero kinabukasan, sabi niya, huwag tayo mag-impeachment. Di ba, ganun dapat Ay, nako. Di kayo po aming tanongin. Okay na ba sa inyo na magpakita na po ng tapang ang Pangulo
sa simula ng araw ng kampanyahan? Yan. Kung ang sagot niyo po, opo, okay lang yan. Maging matapang na ang Pangulo. Letter A. Kung ang sagot niyo na hindi po, pagkakasundo at pagkakaisa nga B, hindi po ako sang-ayon. Mag-message po ng A or B sa atin pong text hotline 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng texter, pakilagay po ang pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 TV. Papakinggan po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Agila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila DCEC 1062. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan!